Welcome to Donmar TV News Channel. Grabe ito guys. Grabe talaga itong babaeng to. Winnie Monsod, yung kontra ng gobyerno ni Pangulong Duterte. May sinasabi na naman siya kay President-elect Bongbong Marcos. Itatalakay natin yan. Pangalawa nating itatalakay ay si Leni Robredo at si Pangulong Duterte. Ikinumpare natin ang dalawa sa kanilang last day sa kanilang termino, ang kanilang mga pasasalamat. Kung ikinumpare ko yung dalawa, kung paano sila mag-exit sa kanilang termino. Grabe. Makikita mo talaga kung sino ang tunay na leader sa kanilang dalawa. Okay, pero bago ang lahat, before we will discuss sa ating mga talakayang topic natin, help me like this video. I-like muna natin. 1, 2, 3, go. Okay, tapos na. Kasi para kakalat ito sa taong bayan. At subscribe to my channel na rin. Sa mga hindi pa, laging mga nanonood rito na hindi pa nakasubscribe, subscribe to my channel. 1, 2, 3, go. Okay, tapos na. Para naman, no, you will be updated. I-hit nyo yung notification bell so that you will be updated lagi sa aking mga balita na kagaya nito. Okay, so moving forward about this first topic natin. Ibinalita ito ng latest trending news 6 days ago. Okay, 6 days ago na ito. Sabi ng journalist na si Winnie Monsod, no? Possible raw na panandalian lang na maupo si BBM. Batikang manunulat Winnie Monsod naniniwalang panandalian lamang ang termino ni BBM. Sa akin naman, no? At saka may link dyan, no? Yung pag-click ko sa link, nakita ko lahat yung mga dahilan niya kung bakit raw itong si BBM ay posibleng hindi matatapos niya ang kanyang termino. Sabi niya, huwag kayong ma-excited mga BBM supporters kasi possible raw na matatanggal raw itong si BBM sa pwesto. Kasi matatalo raw ito sa mga kaso niya, no? Posible raw matatalo. Yan ang sabi ni Winnie Monsod. Okay, hindi ko na i-dig deeper yung kanyang sinasabi na ganito, ganyan ang mga mangyayari. Parang predict niya ang future na ito raw si BBM na matatanggal talaga raw. Ang sa akin naman, Winnie Monsod, ang bumoto kay BBM, 31 million. Marami yun. Sa panahon nga ni Pangulong Duterte, medyo may di ba? 20 million plus yung Pangulong Duterte at yung kay Marrojas, kung correct me if I'm wrong, mga nasa 14 million to 15 million lang, yung ganun, di ba? Kasi marami naman ang bumoto kay Grace po noon. So, magkaiba ito. Talagang ito ang landslide talaga. So, ba't mo masasabi na matatalo sa kaso, kaya matanggal sa pwesto, hindi niya matapos ang termino? Hindi. Para sa akin, itong si Winnie Monsod, masasabi ko lang na, opinion ko to ha, para sa akin, naging bias siya dito. Kasi, if makikita mo ang kanyang pattern, lagi ito ng kontra sa administrasyong Duterte. At ngayon naman, alam niya na magkakampi itong si Duterte at si Marcos. Ngayon naman, ang tinitira niya si Bongbong Marcos naman. Balita ko naman, kung totoo ba ito, natanggal ito sa kanyang tinanggal ito sa ba yun? Basta natanggal siya kasi may connection siya sa Rappler. No? Nag-conflict of interest yung kanyang, hindi ko kasi masyadong kilala ito siya, si Winnie Monsod. Kilala ko si Winnie Monsod, pero yung kanyang background hindi ko masyadong kilala kasi wala akong interest sa kanya eh. So yung mga nabalitaan ko na natanggal ito sa unang pinagtrabahuan niya kasi may conflict of interest sa Rappler. So hindi ko alam kung totoo ba yan, no? Just comment down below kung totoo ba yan. Ngayon,
Hindi mo yan basta-basta mapatanggal itong si BBM kasi 31 million taong bayan ang masusunod. Winnie Monsod. Remember, taong bayan. Yung korte yan, yung mga sabi mong matatalo sa korte, mga ganun, ganyan. Hindi ako maniniwala dyan. Kasi even ang korte, yung mga kaso ni BBM, papor yan kay BBM yung ano. Kasi wala silang mga ebidensya. At the same time, yung sinasabing mga ano yun, yung estate tax, wala namang nakukulong sa estate tax. Estate tax yan. Mag-research kayo. At na-solve na yan. May ari-arian ng na ibigay ang mga Marcoses tungkol dyan. No? In-explain yan sa vlogger na si Coach Jared. Klarong-klaro ang pagka-explain dyan. Okay? So, research din tayo pag may time. Winnie Monsod. So, huwag mong sabihin na hindi matatapos ang termino ni BBM kasi matanggal siya. Para sa aking opinion ko ito opinion ko to, inggit ka lang sa kasi hindi nanalo yung manok mong si Leni Robredo. Okay? Kasi naging bias ka dito journalist ka, nasa media ka. Dapat kung nasa media ka, fair ka lang, fair ang pamamahayag mo. Well, anong nangyari? Lagi mong tinitira si Pangulong Duterte. Ngayon naman si Bongbong Marcos. Pero panahon sa pagkampanya, todo kayo praise ni Leni Robredo. Para sa akin, opinion ko to, bias ka. Okay? Matanda ka na, dapat ikaw sana naging role model ka muna kay matanda ka na no? Veterano ka na. So dapat hahanga kami sa katandaan mo. Regardless of age, matanda ka na sa pagiging journalista. Dapat role model ka, pero hindi mo yan ginawa, no? Marami tuloy nagagalit sa iyo kahit nga sa comment section, no? Kontra ka ng kontra. Makikita ko nga yung mga interview mo, puro ka strike ka Hindi mo pinagbigyan ng tamang espasyo yung mga ini-interview mo na makapaghayag ng patas, no? Hindi ganun. Okay? Akin, opinion ko lang to. This is my own opinion. Okay? Ito naman tayo. So, mag-comment react kayo sa sinabi ni Winnie Monsod na hindi raw, posible raw na panandalian lang na maupo si BBM. Okay? Naniniwalang panandalian lamang ang termino dahil posibleng matalo ito sa mga kaso. Ito si BBM raw. Okay? Comment kayo dyan kung anong masasabi nyo kay Winnie Monsod. Okay? Comment react kayo. Pangalawang topic natin ay itong si Pangulong Duterte at si Leni Robredo. Grabe guys. Talagang makukompare ko ang kanilang leadership style. I-compare natin sa kanilang last day sa kanilang panunungkulan sa bansa. Pareho itong binalita ng Manila Bulletin. Ito yung kay Pangulong Duterte. Salamat PRRD. Since at Salamat PRRD, a Thanksgiving concert for outgoing President Rodrigo Roa Duterte at Quirino Grandstand in Manila on Sunday, June 26, 2022. Maraming mga artistang pumunta, umaalay ng kanta, nag-concert, nagpapasalamat kay Pangulong Duterte. Sa panahon na nag-speech na itong si Pangulong Duterte sa entablado, isa lang ang nasasabi niya, maraming salamat. Yun lang ang sinabi ni Pangulong Duterte, wala nang iba. Pero itong kay Leni Robredo, no? Ito yung balita. Magkaiba talaga. Outgoing Vice President Leni Robredo continues to remember the highlights of her vice presidency by posting the 2017 photos of her in responding to disasters, launch of new programs, the Marawi Sage, her ceremonial work, and the OVP's
ISO certification, ganun ba? No? Both silang nag-exit. Pero itong isa, instead na magpasalamat sa Pilipino, ang ginawa, ito yung mga highlights ng mga natulong ko. Tingnan mo nga naman yan. Magkaiba talaga ito. Exit ni Pangulong Duterte, nagpapasalamat sa tao for supporting. Pero itong isa, hindi. Pinakita yung mga natulong niya. Ito yung mga highlights ng natulong ko. So, talagang magkaiba yung dalawa. Anong masasabi niyo sa kind of leadership ng dalawa? Yung isa nagpapasalamat sa Pilipino. Yung isa remembers the highlights of her vice presidency by posting the 2017 photos of her. Pinakita niya yung mga ebidensya, mga picture na tumulong siya sa Marawi Siege, ganun, ganyan. Sa akin lang, Leni Robredo, kung talagang tumulong ka, let the people, let the Filipinos discover it. Hindi ikaw mismo ang magsabi na ito yung mga natulong ko. Hindi ganyan. Okay? Kasi hindi ka nagiging humble sa ganyang style. So talaga, na-conclude ko talaga na sa 6 years ng panunungkulan ng dalawang leader na ito, talagang dito ako kay Pangulong Duterte. Obviously. No? Makikita mo talaga na consistent itong si Pangulong Duterte naging humble since day one. Ang totoong leader ay humble. Si Leni Robredo din consistent. Since day one until sa kanyang last na term, ganyan talaga si Leni Robredo. Photo op ng photo op, picture ng picture, ipinakita, naging mayabang sa kanyang mga naitulong. Yun lang. Mag-comment react kayo down below kung ano ang masasabi nyo sa dalawang leader na ito. Sino ang mas magaling? Sino ang mas maganda yung asal? Okay, opinion ko to ha. Sino ang mas magandang asal? Kayo na ang humusga. Okay? So, ayan. Patuloy nating ipagtanggol itong si upcoming President Bongbong Marcos at si Vice President Inday Sara Duterte. Paglaban rin natin ang ating forever President Rodrigo Roa Duterte kahit wala na siya sa kanyang pwesto. Okay? Sa mga balita natin, yung tatlong leaders natin, susuportahan natin yan, BBM, Inday Sara at si Pangulong Duterte. Okay? So hanggang dito na lang itong video na ito. Don't forget to like and share this video. Like and then subscribe to my channel, Donmar TV, and hit the notification bell so that you will be updated sa mga videos na kagaya nito. Okay? See you in my next video and God bless everyone.